Happy Monday, guys! Prepare na naman tayo ng almusal ng mga kids. Matthew, umupo ka na doon. Kuya. Antwort. Upo ka na doon. Wala kong laruan dito sa table na. Kaya matapon na naman yung nyo, yung milk. Actually, buyay. Ano nangyayari sa'yo? Upo ka na doon. Sige na kayo, magkain ka na. Gumayin na ako po na. Good morning. Good morning! Pasok ka sa school? No, chef. No, chef. Kailangan pumasok ka, hindi ka kahapon pumasok. Ay, kahapon, hindi ka nung Monday pumasok. Prepare na naman tayo ng baon. Nak, walang nagbabaon sa inyo ng kanin sa school? Gusto mo magbaon ka ng kanin? Ne? Ayaw niya din, guys. Pabawalin kita ng kanin tsaka adobo. Or fried chicken. Ne? Okay. Ay, siya good la din ang magbaon siguro ng ganyan, guys. Kapag pabawalin ko si Matthew. Maar weet je wat ik wel op school wil? Ano sabi mo? Maar weet je wat ik wel? Nak, probier sa Tagalog. Nee. Huwag muna tayo mag-usap. Maar weet je wat ik wel? Alam mo kung anong gusto ko, mama? Nee, Oh, wala na. Huwag muna tayo mag-usap. wel. Sabihin mo. Mama, maar weet je wat ik wel? Try mo sa Tagalog. Bahala ka dyan. Maar anders, maar ik weet het helemaal niet. Ay, probier mo lang, kuya. Try mo lang. Alam mo, mama? Sabi mo. Nee, ik weet het. Ne? Wala, kahit tinatamad na talaga itong magtagalog itong batang to. Papuntay ko dito si Tito Lito, para magtagalog ka na. Okay? Gusto mo yon? Magtagalog daw siya, guys, kapag magpunta dito si Lito. Soon! Mama, Ay, magkita sila Tito Lito. pannenkoek. Mag-pancake ikaw sa school? Hindi man yun pwede, kuya. Kahit pancake sa eskwelahan, guys, bawal po yun pabawal sa bata. Siguro pa tayo. Fruits. Grapes na. Okay? Yung fruits mo. Anong gusto? Cucumber? Ik wil de paprika. Ja, komkommer. Yeah? Ja. Nee. Ayaw niya ng grapes. Pag na lang daw siya pipino. Sa atin parang iba yung pipino, guys. Kaya ang maalala ko lang sa pipino, may amoy. Ito wala man. Okay, kinakain din yung hilaw, diba? Tapos parang may saysawan lang na suka. Dati ako nung bata pa, din ako, magkilaw naman papaya. Kasarap. Kaya very crunchy. Yung hinog-hinog kunti. Pero kahit hilaw na papaya, alam nyo, nung bata pa ako, yung mga pinsan ko, kapatid ko, kami niyan, magkilaw ng papaya. Katagal ng panahon na yun, nung huling nagawa ko yun. Try ko kayo yung pag makaulit sa Pilipinas. Kuya, anong gusto mong drinks? Milk? Okay. Buti nga ngayon, alam nyo, yung mga bata hindi na mag-uwi-uwi sa bahay kapag lunch. Kasi nung mga sinaunang panahon, sabi ni Marcel, pag pag lunchtime, yung mga bata dito sa Netherlands na uwi pa sa bahay. Parang yung sa atin lang din sa Pilipinas. Kaya nung nag-aral din ako nung elementary, ganyan din, mag-uwi kami sa bahay pag lunchtime. Tapos pagkatapos kumain, magpasok ulit. Mga nauna ata yun, yung pasok namin sa hapon, tapos magpasok sa umaga, alas 7.
Pero kay ngayon, I mean, yung panahon ngayon, wala. Isahan na lang. Isang puntahan na lang sa school yung mga bata. Na okay din, kaya no, mas handy siya. Kaysa sa mag-uwi sa bahay. Kaya ang Matthew po, ano yan, mag-start yan yung ano niya, pasok, 8:30. Dapat nasa school na yan siya. Tapos, ma-pick up namin yan siya alas 2 ng hapon. Ganito lang kasimple, magawa ng baon, guys. Next year, 2 na silang gagawan ko. Kay si Mila, full-time na din po next year. It's all rain today? Hindi na naman tayo makagala. Puro ulan lang ngayong umaga. Pero kaya hindi din ako makagala, guys. Kasi sila Matthew at Camila magpasok sa school. Toothbrush time. Mag ik er zelf? Yeah. Dat mag hoor. Kalapin mo na kuya. Sige na. Huwag ka dyan. Magharap dito lang. Toothbrush na. Ayusin mo. Diba? Ipasok mo kaagad doon. Ah. Na. Siya. Mila, ikaw naman. Magmumog. Nee, ik had er een klein. Ah. Sige, mag-ano ka doon. Wipes. Pakita mo yung teeth mo. Kung gano'n kalinis. Lekker. Rock ka. Mila, ikaw naman. Kuya. Ganito po yung routine nila kapag may pasok sa school. Breakfast, tapos mag-toothbrush. Mag ik het zelf doen? Ako na, kay para mabilis na. Ik wil het zelf doen. Ano, gusto niya siya lang din mag-ano toothbrush. Papa. Gising ng Inday. Yung shoes ni Mila nandun din. Pakuha na lang din kuya, para hindi si Mila nagpunta doon. O, okay na yan. Ang dila. Toothbrush ang dila. Hotcha. Hotcha. Parehas pa kayo nakablo ni Mila, nak. Hindi ko po plinano yan. Ano lang talaga, yung binigay ko kagabi kay Matthew na damit, yung pinipare ko, blue. Tapos si Mila, yung pinili kanina, blue din. O, sige na, mag-shoes na. Kaya nandito na si Papa. Ja, is ook blauw. Kijk. Ja, is ook blauw. Tama. Kijk. Mag-shoes na, sige na. En mijn tas ook. Opo, ook blauw. En Tama. mijn jas. Tulungan ka ni Mama Mila. Nee, want ik kan het al zelf. Yeah, kaya mo. Oh, ayaw niyang En patulong. de helm. Siya. Galing na yan eh. Mila, ik heb het nu netjes niet meer. Kijk. Coach siya Mila. Yung isa pang shoes na. Jacket na ikaw, kuya. Jacket ka na. Ikaw, kuya. Babay na kay Mama. Kagaling mo na mag-jacket na. Babay na kay ano, guys. Please like and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching, everyone. Ingat po. Bye-bye. Pasok na ako sa school. Sabihin mo. Mag ik mijn pokken afvoeren. Coach siya. Bye. Bye. Yeah. Bye. Mama ko siya. Bye. Bye-bye. I love you. Love you. Enjoy, ah. Veel plezier op school. Oké? Nog een keer. Okay. I love you. I love you. Bye-bye, kuya. Just still collect the junk from Doe. the bathroom. Oké. It's facing container. Ja. Doeg. Pumasok na yung mga bata, guys. Kaya makapaglinis na naman dito sa bahay. Tubig-tubig pala muna tayo sa umaga, oh. Naglagay po ako ng lemon, tapos cucumber, at luya. Pampatunaw ng taba sa umaga. Pero kaya nagtsaan ako kanina. Tapos, alam nyo, nag-exercise din po ako. Pagdating ni Marcel galing school, kaya hinatin niya yung mga bata. Tingin niya sa akin. Siguro isip-isip niya, bakit ka nag-exercise dyan? Hindi man kailangan. Pero kaya parang tumatawa din siya sa ginagawa ko kanina. Kaya napa-music ako, tapos sige, galaw-galaw. Kaya mag-walking sana nga ako. Pero kayong panahon dito, grabe kaulan.
spring na pero kayong weather parang winter lang. Kaya hindi ka... Mudra. Hello. Good morning ka sa mga guys. Ah? Good morning ka. Good morning! Wala pa, hindi pa nag-send ng picture. Andun sa school. Oo, may pasok. Si Mila, wala na lagnat kaya pinapasok na namin. Nawala ka eh. Nawala yung ano mo, signal. Mamaya magtawag ako, okay? Tapusin ko lang to dito. Sige, tawag ako Nina. Bye. Ang nanay guys, nag-update kasi siya sa apo nga niya. Kaya di ba kapon nga nanganak yung ano ko, yung hipag. Pero kayong kuya ko hindi makapag-send ng picture guys. Kayong ano po kasi yung baby din nasa ano ngayon, kumbaga nasa incubator. Tapos kahapon paglabas ng baby, nilagyan agad ng ano oxygen. Kayon nga parang 3 weeks or 2 weeks early ata yung bata. Kaya maawa din talaga ako sa ano ko, sa ipag ko tsaka kuya ko kay for sure nagwo-worry din sila. Kasi kahit sinong magulang naman pag ganun no, kawawa lang talaga yung baby. Kaya wala pa po tayong picture na mapakita sa inyo. Si nanay tawag ng tawag. Siguro kahapon tumawag to sa akin mga 10 beses kung nanganak na, kung may picture. Tapos ngayong umaga, pangatlong tawag nito sa akin kung nag-send na daw pa ng ano picture. Pray lang kayo dyan guys. Ipag-pray natin yung ano namin, yung pamangkin ko na sana makauwi na sila soon. Kaya para makita nyo rin po kapag mag-send yung kuya ko ng picture. Hindi din kasi yun mahilig sa mga social media. Yung kuya kong yan. Pag nalaman nyo na binablog ko yung picture ng anak niya, baka magalit ko yun sa akin. Pero kaya feeling ko hindi man yun nanonood ng vlog. Kaya pag mag-send siya, ipakita ko rin sa inyo guys. Linis tayo ng bahay guys. Kaya wala kayong mga bata. Para magka-itsura din itong ano namin dito. Mga puzzle to eh. Ayan, talaga po si Mila. Ano ito? Parang gusto ko nga mag-vacuum na hindi. Kaya napagod din ako sa pag-exercise guys. Sa mga nagsasabi pala dyan na hindi ko na kailangang mag-diet. Thank you everyone! Pero kung sa sarili ko na lang ba, gusto ko pa rin ingat-ingat sa mga kinakain ko na ngayon. Healthy living. Pero kaya baka sa mga dating na buwan, mga party-party, wala na namang diet. Ay hindi naman talaga totally yung diet yung ginagawa ko guys. Kung baga nagle-less lang ako ng mga kinakain ko. Tapos yung sa fasting ko po, yun yung parang sinusunod ko ngayon. Kaya chill-chill lang po tayo no. Ano ba to? Baka magwala na naman to mga ano nila Matthew oy. Sa mga nagtatanong pala dyan, i-answer ko po yung tanong ni ma'am. Wait lang, kunin ko yung cellphone ko. Kaya yung tanong niya about kay Marcel eh. Ito yung ni ma'am tanong. Ayun. Ito na guys, nakita ko si ma'am Maria Teresa Rosso, 3803. Ang niya dito, ang tanong, may I ask what is the job of Marcel? Is it 8 to 5 office job? We often see him at home. Tapos may mga pahabol pa siyang dito tanong, how many years had he been working? Bali yung work po ni Marcel, po yan siya, team leader sa isang eskwelahan dito sa Netherlands. Pero yung sa time po niya, hindi siya talaga totally 8 to 5 kasi hawak din po ni Marcel yung oras niya kapag papasok sa office. Halimbawa may mga meeting siya. Pero months ago na po na bahay muna yan siya. Pero nung mga nagpapasok-pasok pa yan siya sa office, pumapasok yan siya from 9 to 4 minsan. Or minsan nga, bahay lang talaga yan siya eh. Depende lang kapag may mga meeting. So, yun po yung work ni Marcel, guys. Team leader siya na kumbaga may pagkano din siya, manager. Kaya may mga hawak din yan siyang mga teachers.
Pero kay parang nakuntin ko na to dati nung nag-start pa lang ako mag-vlog. Sa mga mga pinakaunang vlog, balikan nyo yun guys. Makikita nyo po doon kung saan nagtatrabaho si Marcel. Pero kaysa ngayon guys, bahay muna yan siya. Mas okay nga na bahay muna kasi kumbaga very handy katulad ngayong araw. Mag-ano yan siya, mag-sundo mamaya kay Matthew at Camila kasi maulan. Kung ako lang dito sa bahay, baka mabasa kami ng mga bata or pag magbisikleta. Kasi anytime po kapag may mga kailangan na gawin or sunduin yung mga bata, andito si Marcel. Hindi na ako magtawag-tawag kala biyenan. Ay dati, pag maulan, nung pumapasok pa yan siya sa office, magtawag ko minsan kala Papa, kay para masundo kasi Matthew. Kaya sana nasagot ko po yung tanong ni Ma'am Maria. Yung about naman po sa retirement din na ni Ma'am tanong, kay yun yung pahabol niya rin kanina question, hindi ko lang binasa. Bali, mga ilang years pa po yan si Marcel bago mag-retire, Ma'am. Tanggalin ko pala itong mga dito nila Matthew sticker, kay feeling ko kapagit na tingnan ng namin door. So yun na nga guys, siguro yung i-work pa ni Marcel bago siya mag-pension, 15 years. Kay dito. Kay dito po sa Netherlands or sa Europe siguro. Hindi ko lang din sure kung buong Europe ha. Kung dito sa Netherlands, bali yung age po ng retirement nila is 67. Si bilang lalaki dati, nung nag-retire yan, 60. Kaya na-enjoy na po talaga ni Papa yung niya, yung pension. Pero kasi Marcel yung mga 15 years pa guys. Sakto lang yun. Siguro pag nag-retire siya, sila Matthew at Camila din nun, makatapos na ng pag-aaral. Kaya na po ngayon si Marcel age reveal ko na lang din siya. This year, sa December 29, yun po yung Marcel birthday. Yan siya, 53 ata. 54. Mga ganun guys. Mukha lang yan siyang mga 40 plus guys pag nakita niyo si Marcel. Pasensya na muna kung hindi pa yan siya nagpapakita sa vlog ha. Siguro soon, may mga lang yan siya muna ilaasikaso mga bagay-bagay. Kaya sa ngayon, tiis-tiis muna tayo sa mga support lang. Kung may gusto akong bilhin about sa vlogging, yan siya mag-support. Pero magpakita sa vlog, wag muna. Ay kadami pa rin nagtatanong Pero kay ilang beses ko na rin to sinagot. Ayaw lang po talaga ng asawa ko. Hindi ko siya or ayaw ko siya magpakita sa camera. Siya mismo yung ayaw. Buti nga, pinapakita ko yung mga anak ko Alam nyo dati nung yung nag-start pa lang ako mag-vlogging, yung plano ko pa lang, yung wala pa talaga, hindi pa kami nagkakilala ni Inday. Gustong-gusto ko na po dati mag-vlog before pa sa Inday nga makilala. Pero kasi Marcel kasi dati nga, sabi niya, wag daw. Kumbaga, alam niyo naman, mga European, mga foreigner, minsan may mga din yan sila sa privacy. Lalo na po mga Dutch guys. Minsan may mamit ka ding mga metikulosong mga Dutch ba. Pero kayon nga, nung sinabihan ko siyang makikita talaga sa YouTube. Pumayag na lang siya kasi sinabihan ko rin siya, tutulungan nga ako ng friend, si Inday Garnet nga guys. Kaya nakita man niya ang follower ni Inday. Wala na siyang nagawa nung one day, nag-start akong mag-vlog talaga gamit ko yung cellphone ko. Kaya kumbaga na rin sa akin si Inday, sige na Day, ituloy mo yan, tulungan kita, ma-promote nga yung channel ko. Tapos ang inisip ko lang nun, makatulong talaga sa namin ni Marcel income. I mean sa income ko kasi yung work ko nga dito, 12 hours per week lang. So magkano lang yung sahod guys. So yun ang iniisip ko nun para maka-extra tulong ako dito sa sa bahay financially. Sabi ko mag-vlog na lang ako kahit sana magkano lang yung maambag ko. Siguro maging happy na yun si Marcel. Ang iniisip ko nga dati, alam nyo, sabi ko dati sa isip-isip ko lang, pag maka 70 euros lang ako per month, masaya na ako na makatulong na ako niya kay Marcel. Yun yung ko ba, kumbaga at least may tulong sa monthly bill namin dito. 70 euros guys ha. Wala man sa inyo maniwala pero yan po talaga yung inisip ko dati. Kaya nung na-promote na ni Inday, tapos nakita ko na nga na-monetize na, kabilis kong na-monetize guys, within 2 weeks. Nung nag-start akong mag-vlog kay si Inday, nung pre-promote niya ako, nagpunta din talaga yung mga subscribers niya. Hi Day! Wala muna tayong kita-kita, LDR po muna kami ni Inday Garnet, mga ilang weeks na. Sa weather, tapos nagkasakit nga kami. So yun na nga, back tayo sa sa vlogging story. So nung na-realize ni Marcel na may kita talaga sa YouTube or sa mga social media,
Wala na siyang nagawa guys. Support na lang. Nung nalaman nga niya na na-monetize na yung channel ko, binilhan ko agad ako ng ano yan, ng camera. Itong gamit ko po ngayon, yung Sony. Kaya, ayun, support na lang siya. Kumbaga, nag-invest din siya sa, ano na to, sa trabaho kong to. Kaya hindi nyo man po yan siya makita. Nakasupport yan lagi si Marcel guys. Tapos yun nga, yung mga bata, diba, sumasali din sa vlog. May mga ano kaya dito na magulang na hindi pa kitang bata sa camera guys. Pero kay si Marcel, okay lang yun sa kanya. Dami nating nakwento, no? Nasa mood ako ngayon mag-vlog, guys. Kaya makinig lang kayo dyan. Tapusin ko ito muna dito, ha? Tingnan ko na lang kung hanggang saan yung maano ko dito makayang tanggalin. Para mag-ano na dito, mag-ayos-ayos na yung itsura ng pinto na to. A few moments later. Ito na yung kayanan natin, guys. Kadumi pa po, pero kayo iba kasi dikit talaga siya, oh. Ito nga, medyo ano talaga siya. Hindi matanggal-tanggal. Parang goma pa naman to. Sayang lang. Pero kaya ngayon, ano ko na lang siguro muna ng ano, medyo kunting tubig. Kaya para mamaya maglambot-lambot yung mga papel. May mga sticker kasi na papel. Meron din mga sticker sila mas na nilagay na medyo ano siya, rubber. Pero kaya ito lang yung nakayanan ko ngayon. Kaya mag-akit po ako sa taas. Ay gagawin tayo doon. Isama ko kayo. Pag natanggal na to siguro lahat, ipaano ko kay Marcel pintura. Okay na siguro yan. Sunod naman natin dito kay Mila. Kaya medyo makalat din po yung ano niya dito. Kwarto. Ano naman ito mga ano nila Matthew. Uy. Kasarap maging bata guys. Yung pagkagising mo, mag-alis ka lang sa kwarto mo tapos ibang maglinis ng bed. Or mag-arrange. Pero kaya hindi man to forever. Matuturuan din namin to sila Mila kapag nasa tamang edad na. Okay na siguro. Ganito lang, uy. Ganyan lang. Dito na lang natin to ilagay. Kaya mamayang gabi, suotin pa to ng Milang. Sa kwarto ni Matthew guys, hindi ko na kailangang linisin. Kaya hindi man yung masyadong magulo. Magluto pala ako ng ano. Egg. Side up kaya ako or ano lang. Aga na lang siguro. Ito pa lang po ngayon yung ano ko, breakfast. Egg lang. Lutuin ko na lang siguro tong 5. Kaya para malagay ko dito yung bagong biling mga itlog din ni ano, Marcel. Lagay natin itong mga ano dito, itlog. Dami pa naman itong binili ni Marcel. Mamaya pala yung dinner namin. May naisip na ako guys. Kaya para hindi na ako isip-isip pa mamaya. Nag-defrost ako ng ano, chicken na walang mga buto-buto. Ito yung gusto ni Marcel lagi. Tapos meron din ako yung gusto kong klase ng manok. Yung may mga buto-buto. Kasi ang gawin ko po mamaya ng gabi sa dinner namin, magpansit. Yan po kasi yung ano din ni Marcel na request. So magawa din ako. Nakadamihan ko na lang din para mabigyan ulit sila ng biyanan. Kay last time na nagpansit ko ako, dinamihan ko din. Tapos binigyan namin sila biyanan. Kay very favorite na po yan ngayon ni ano, Mama. Yung pansit natin sa Pilipinas. Yung pansit bihon. Bihon ba yun o mihon? Tapos natin to sa ano, labas. Buti na lang, may stock ulit ng ano, itlog. Kaya everyday po, almost everyday po kami nag-i-egg sa bahay. Yung ano ba, kailangan i-frozen. I-freeze muna siguro dito. Freezer na lang dito. Tingnan nyo pala yung weather ngayon sa labas, oh. Ganyan po ngayon kaano pangit yung panahon. Hindi na natin malinis yung sa dulo doon. Oh. Gusto kasing linisin din yung garden doon sa may ano, sa may trampoline nila Matthew sa likod. Pero kay today walang chance kay kabasa. Kaganda talaga nitong roses, guys. Oh. Gusto ko nga ulit magtanim din ng bagong ano, ganitong plants. Yung doon sa may orange. Pero gusto ko yung kulay pink na kulay.
Try namin ni Marcel siguro sa mga darating na araw magpunta sa bilihan ng mga plants kaya para may bago tayong roses dito sa garden. Kaya yung isa po ayun, sira na. Kain tayo guys. Kaya luto na po yung itlog, mag-yogurt din ako ngayon. Grabe katahimik ng bahay, no? Na-miss nyo yung dalawa. Huwag kayo mag-alala kayo. Ano yan mamaya. Mag-ingay-ingay sa vlog pagdating dito sa bahay. Ay, paano pa kaya kung malalaki na sila Mila tsaka Matthew tapos may sarili na silang buhay? Ano kaya kung vlog pa ako ng mga ganyang edad nila Matthew tsaka Mila, no? Hala! Parang masira man tong itlog. Pero alam nyo, curious din po talaga ako sa magiging buhay nila Matthew tsaka Mila. I mean, for sure naman, namin sila kumbaga i-guide. Pero kahit kung sino yung makakasama nila, mga barkada, yan po talaga yung isa sa kinakatakutan ko kapag na sila kumbaga nasa adolescence na, mga teenager. Ang tawag niyan dito naman nila, pubertide. Ay, dyan mo talaga masusubok yung pasensya mo bilang magulang sa mga anak mo. Kaya hanggat bata pa sila, alam nyo, try po talaga namin ni Marcel yung best namin na magkaroon sila ng respeto sa kapwa, tapos respeto din sa magulang. Sana lang hindi magbago. Kasi minsan, may mga impluwensya din po kasi ang mga kaibigan. Minsan, hindi mo alam yung anak mo, kabait-bait sa bahay, paglabas pala, iba yung ugali. Maniwala ko dyan guys, kaya may mga ko dyan, mga balita, mga ganyan. Tapos, may kakilala din po kami ni Marcel na, yung anak niya, nasa anong edad na ba yun, parang 15 or 14 years old. Sa bahay, kabait-bait. Tapos, alam nyo, nabasa ng nanay yung mga messages sa cellphone, yung mga chat-chat. 14 years old yun guys. Tapos, kabait na bata. Hala, kay mga usapan doon, mga bastos, yung magmura, kung ano-ano pang mga sinasabi. Kaya gusto ko sa mga anak ko, hindi din masyadong maraming mga maging kaibigan. Yung mga lang, siguro mga ilan lang, pero yung good influence ba? Pero kaya di ko rin yan kasi hawak pagdating sa mga ganyan, no? Igagay na lang talaga namin sila hanggat sa kaya namin. Kabilis pa naman ngayon ng panahon. Parang kailan lang si Matthew, kapapanganak ko pa lang ngayon. Magsi 6 years old na sa November. Minsan, mga tuwira na yan siya. Kasarap ng itlog, guys. Tapos, katapos ko dito, ito naman kainin ko mamaya. Yogurt. Grabe itsura natin. Iba na talaga ang itsura kapag na guys, nag-asawa. Tapos kapag nanganak na, tapos na pala tayong kumain guys. May pakita pala ko sa inyong picture ni Mila sa school. Wala tayo itong Mila ko, oh. Kita nyo, i-clip ko na lang po, panoorin nyo. Siga-siga. Sinend kasi ni Marcel sa group chat namin, Labinan. Pati si Labinan natawa din eh. Kaya yung school kasi, nag-send na naman ng mga photos na ginawa po nila Mila sa school. Kaya i-clip ko po ngayon sa natin vlog para makita nyo yung mga activities na ginawa ni Mila. Makatawa lang, pati sa mga kapatid ko, sinend ko, sabi niyo, wow, si Mila talaga, siga-siga to. Ay, nakaganyan talaga siya. Pasaway. 2,000 years later. Andito na po ang Mila. May ginawa siya sa school, kaya di ba malapit na po yung Father's Day. Mila and Mama. Oh. For Papa. From Mila. Magkain na ikaw? Yeah. Hindi muna natin ito open kasi yung Father's Day or Father Dak sa naksondak. Okay? Okay, Mila? Oh, ilagay mo sa tafo. Open ako. Ano po? Shout. Ikaw lang mag-open? Yeah. Mag-o tayo ng mo? Lunch. Gusto mo cucumber? Or cucumber? Ano gusto mong proud? Tapos mag-yogurt ka? Optionat ang hakos na. Okay. Tapos ka ha? Mag-yogurt? Yeah. Sige. Nag-enjoy ka sa school? Yeah.
Sino nakalaro mo? Leafy. Leify? Bakit si Leify lagi yung kalaro mo? Anong nilaro niyo? Stop it, yeah. Oh, tama na, huwag madami. Kaya masyadong mabulang kamay mo. Yan po lagi yung makakalarong lalaki doon sa Mila School. Si Leify. Is Leify Leaf? Yeah. Yeah? Yeah. Good siya. Behave ikaw doon? Behave ikaw doon? Ne. Nay, bakit? Sabi ko, Leaf ikaw doon? Yeah. Good siya. So, mamaya na to. Okay. Kain muna. Tapos Leaf, tapos yogurt. Ne. May ano din dito na. Oh, isa pa. Siya. Ashtu. Siya. Ashtu, Leaf. Flower. Siya. Mama, pwede ko out. Opo. Tapos yogurt ikaw. Nag-yogurt din ka rin si mama na. Tapos nag-egg. Okay na yan? Busin mo yung bread mo, okay? Babay na tayo sa vlog na. Kaya enough na siguro yung ano na yung video. Babay na sa vlog. Like and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching, everyone! Bukas nyo na lang po makikita si Matthew. Feeling ko enough na tong vlog na nagawa ko today. Ingat po! Bye-bye! Keep on watching! Flying kiss mo sila. Hot siya.